ko sa iyo. Ako ay umaasa na habang pinapanood mo ang video lesson na ito ay nasa mabuti kang kalagayan. Ako nga pala si Sir Arnel, ang inyong guro sa asignaturang Araling Panlipunan 10. At ngayon, matapos mong napag-aralan ang mga aralin sa ikatlong markahan, ay meron na naman tayong bagong tatalakayin. At ito ay ang pagkamamayan, konsepto at katuturan. Pero ang unang aralin muna ang tatalakayin natin sa araw ito, na may paksa na konsepto at legal na pananaw ng pagkamamamayan. Pero bago ako magtatalakay sa paksa, ay aanyayahan muna kita na ilagay ang sarili sa presensya ng Panginoon. Sabayan mo ako sa isang panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Salamat sa pagkakataong may pagpatuloy namin ang aming pag-aaral sa kabila ng mga pagbabagong dulot ng kinakaharap naming pandemya. Gabayan ninyo kaming lahat na mag-aaral upang malinang ang aming isipan at maunawaan ng lubos ang anumang leksyon na itinuturo sa amin. Gabayan din naman ninyo ang aming mga guro na patuloy at walang sawang nagbibigay inspirasyon at gumagabay sa amin sa kabila ng kinakaharap naming pagsubok. Sa iyo, ang kaluwalhatian at aming pagsamba, Panginoon naming Diyos, sa pangalan ng iyong anak na aming tagapagligtas. Amen. Meron muna akong mga konting paalala sa iyo upang tayo ay makaiwas sa COVID-19 at iba pang variant. Una, ugaliin ang paghugas ng mga kamay bago hawakan ang mga kagamitan sa pagkatuto, lalo na ang module. Ikalawa, iwasan ang pagtitipon-tipon kasama ang iyong mga kaklase habang pinapanood mo ang video lesson na ito. Maaari lamang ay mag-isa ka lang na nanonood at kung hindi maiiwasan na mayroon kang kasama ay maiging panatilihin ng 1 metrong distansya sa bawat isa. Panghuli, magsuot ng face mask at face shield, lalong-lalo na kung may kasama kang nanonood ng video lesson na ito. Ingat palagi at masayang panunood at pagsagot sa araling ito. Handa ka na ba? Tara, umpisahan na natin. Ang unang gawain natin ay tinatawag na 4 picks, 1 word. Alam kong pamilyar ka na sa larong ito, pero mas maiging ipapaalala ko sa iyo, baka kasi nakalimutan mo na. Meron akong ipapakitang 4 na larawan at sa gawing kanan nito ay merong mga boxes ng salita na may laman na letra. Pero ang iba ay wala, na may kinalaman sa ating aralin na dapat mong mabuo. At ang dapat mong gawin ay pumili ng mga letra na nasa mga boxes sa ibaba ng pinapahulaang salita hanggang makabuo ka ng tamang salita na tinutukoy ayon sa 4 na larawan. Ang bawat salita ay dapat mahulaan mo sa 40 segundo. Umpisahan na natin. Ready, go! Para sa mga unang larawan, tamang kasagutan ay citizen. Para sa ikalawa naman,
tamang kasagutan ay katutubo. Very good. Sa pangatlong mga larawan, tama. Ang tamang sagot ay legal. Para sa huling mga larawan, tamang sagot ay pananaw. Very good. Magaling. Magaling. Para mas maging handa ka pa sa aralin na ito, ay magbigay ka ng mga paunang sagot sa mga katanungan ito. Unang tanong, naniniwala ka ba na ikaw ay isang Pilipino? May katibayan ka ba na ikaw ay isang Pilipino? Kung ikaw ay Pilipino, masasabi mo bang mamamayan ka ng Pilipinas? Ano nga ba ang kahulugan ng salitang pagkamamamayan? At ang panghuling katanungan ay ang pangmotibong tanong na dapat ninyong mabigyan ng tamang sagot pagkatapos ng ating aralin. Bakit mahalaga na matukoy o mapag-aralan mo ang legal na pananaw ng pagkamamamayan? Ako ay umaasa na matagumpay mong nasagutan ang mga paunang gawain. Kung gayon, ikaw ay handa na para talakayin ang ating paksa na legal na pananaw ng pagkamamamayan. Narito ang mga layunin o kasanayang pagkatuto ng video lesson na ito. Una, na ipapaliwanag ang kahalagahan ng aktibong pagkamamamayan. Kailangan niyong matutukoy ang pinagmulan ng konsepto ng pagkamamamayan at mahihinuha ang legal na pananaw ng pagkamamamayan. Ano nga ba ang pagkamamamayan? Ang konsepto ng citizenship o pagkamamamayan o ang kalagayan o katayuan ng isang tao bilang miyembro ng isang pamayanan o estado ay maaaring iugat sa kasaysayan ng daigdig. Kung paano at saan nga ba nagsimula ang konsepto nito, tinatay ang panahon ng kabias ng Griego nang umusbong ang konsepto ng citizen. Ang kabias ng Griego ay binubuo ng mga lungsod-estado na tinatawag na polis. Ano ang ibig sabihin ng polis? Ang polis ay isang lipunan na binubuo ng mga taong may iisang pagkakakilanlan at iisang lipunan. Ang polis ay binubuo ng mga citizen na limitado lamang sa kalalakihan.
Ang pagiging citizen ng Greece ay isang pribilehiyo kung saan may kalakip ng mga karapatan at tungkulin. Ayon sa orador ng Athens na si Pericles, hindi lamang sarili ang iniisip ng mga citizen, kundi maging ang kalagayan ng estado. Ang isang citizen ay inaasahan na makilahok sa mga gawain sa polis tulad ng paglahok sa mga pampublikong asimblea at paglilitis. Ang isang citizen ay maaaring politiko, administrador, husgado at sundalo. Ayon sa isang eksperto na si Maury Clark Evans, 1981, ang citizenship ay ugnayan ng isang individual at ng estado. Ito ay tumutukoy sa pagiging miyembro ng isang individual sa isang estado kung saan bilang isang citizen. Siya ay ginawaran ng mga karapatan at tungkulin. Sa paglipas ng maraming panahon ay nagdaan sa maraming pagbabago ang konsepto ng citizenship at ang pagiging citizen. Sa kasalukuyan, tinitingnan natin ang citizenship bilang isang legal na kalagayan ng isang individual sa isang nasyon o estado. Ano nga ba ang ibig sabihin ng legal na pananaw? Ito ay konseptong nakabatay sa batas o saligang batas. Ang pagkamamamayan ay nangangahulugan ng pagiging kasapi o miyembro ng isang bansa ayon sa itinakdang oras. At hindi lahat ng naninirahan sa bansa ay mamamayan nito. Dahil may mga dayuhang nakatira dito na maaaring hindi kasapi nito. Ano ba ang pinagbatayan ng legal na konsepto ng pagkamamamayan? Sa Pilipinas, ang pinagbatayan ay ang Saligang Batas ng 1987 o 1987 Philippine Constitution, kung saan ito ay ang pinakamataas na batas ng bansa. At nakasulat dito ang mga mahalagang batas na dapat sundin ng mga mamamayan. Sino-sino nga ba ang mga maituturing na mamamayan ng Pilipinas? At dito nga sa ika-4 na artikulo ng Saligang Batas 1987, ipinapahayag ang pagkamamamayan ng Pilipinas. Inisa-isa dito kung sino-sino ang mga mamamayan ng Pilipinas. At nakapaloob sa Section 1, ang mga sumusunod ay mamamayan ng Pilipinas. Una, yaong mamamayan ng Pilipinas sa panahon ng pagpapatibay ng Saligang Batas na ito. Ikalawa, yaong ang mga ama o mga ina ay mamamayan ng Pilipinas. Ikatlo, yaong mga isinilang bago sumapit ang ika-17 ng Enero 1973 na ang mga ina ay Pilipino na pumili ng pagkamamayang Pilipino pagsapit sa karampatang gulang. At ang panguli ay yaong mga naging mamamayan ayon sa batas. Ang katutubong inianak na mamamayan ay yaong mamamayan ng Pilipinas mula pa sa pagsilang na wala nang kinakailangang gampanang anumang hakbangin upang matamo o malubos ang kanilang pagkamamamayang Pilipino. Yaong mga nagpasya na maging mamamayang Pilipino ayon sa unang seksyon, ikatlong talataan nito ay dapat ituring at katutubong inianak na mamamayan. Ang pagkamamamayang Pilipino ayon sa Section 3 ay maaaring mawala o muling matamo sa paraang itinatadhana ng batas. Sa Section 4, sinasabing mananatiling angkin ang kanilang pagkamamamayan ng mamamayan ng Pilipinas na mag-asawa ng mga dayuhan, matangi kung sa kanila'y kagagawan o pagkukulang. Sila ay ituturing sa ilalim ng batas na nagtakwil nito. Panghuli, sa Section 5, ang dalawahang katapatan ng mamamayan ay salungat sa kapakanang pambansa at dapat lapatan ng kaukulang batas. Meron din naman tayong batas na tinatawag na Republic Act 9225 o Citizenship Retention and Reacquisition Act of 2003 na nagsasabing ang mga dating mamamayang Pilipino na naging mamamayan ng ibang bansa sa pamamagitan ng naturalisasyon ay maaaring muling maging Pilipino. Pero ano nga ba ang tinatawag nating naturalisasyon o naturalization?
Ang naturalisasyon o naturalization ay isang legal na paraan na kung saan ang isang dayuhan na nais maging mamamayan ng isang bansa ay sasailalim sa isang proseso sa korte o hukuman. Kapag nabigyan na ng pagkamamamayang Pilipino ang dayuhan, kailangan niyang sumunod sa mga batas at kultura ng bansa. Matatamasa rin niya ang mga karapatan ng isang mamamayang Pilipino, maliban sa mahalal sa mataas na posisyon ng pamalahan ng bansa. Ilan sa mga kilalang personalidad na nag-undergo ng naturalization o naturalisasyon ay mga kilalang artista na sina Ryan Bang na taga Korea at Daniel Matsunaga na nagmula sa Brazil. Mga membro ng Gilas Pilipinas na sina Andre Blatch na pinanganak sa Amerika at Angelo Kwame na mula South Africa. At marami pang iba. Lahat sila ngayon ay mga Pilipino na. Sa kabila nito ay maaaring mawala ang pagkamamamayan ng isang individual. Unang dahilan kung siya ay sasailalim sa proseso ng naturalisasyon sa ibang bansa. Ang ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod. Una, ang panunumpa ng katapatan sa saligang batas ng ibang bansa. Tumakas sa hukbong sandatahan ng ating bansa kapag may digmaan. Pangatlo, nawala ang visa ng naturalisasyon. Mayroong dalawang uri ng pagkamamamayan. Una, likas o katutubo, na ang ibig sabihin, anak ng Pilipino, parehas ng magulang o isa lang. Ikalawa ay ang naturalisado, dating dayuhan na naging mamamayang Pilipino dahil sa prosesong naturalisasyon. Dalawang prinsipyo ng pagkamamamayan. Una, ang Jus Sanguinis, right of blood. Ang pagkamamayan ng isang tao ay nakabatay sa pagkamamayan ng isa sa kanyang mga magulang. Ito ang prinsipyong sinusunod ng ating bansa. Jus Soli o Jus Lucy, right of soil. Ang pagkamamayan ay nakabatay sa lugar kung saan siya ay pinanganak. Ito ang prinsipyong sinusunod sa Amerika. Batay sa mga napakinggan mong mga paliwanag ukol sa legal na pananaw ng pagkamamamayan, ngayon ay magkakaroon tayo ng pagsasanay sa pamamagitan ng pagsagot mo sa mga katanungan sa loob ng 10 segundong paluhit. Una, saang kabiasnan unang umusbong ang konsepto ng pagkamamamayan? Tama. Ang tamang sagot ay Greece. Very good. Ikalawang tanong. Ano ang tawag sa kalagayan o katayuan ng isang tao bilang miyembro ng isang pamayanan o estado na maaaring iugat sa kasaysayan ng daigdig? Ang tamang sagot ay pagkamamamayan o citizenship. Very good. Pangatlong tanong. Sa anong artikulo ng ating saligang batas makikita o mababasa ang mga bisyon kung sino ang maaaring ituring na mamamayan ng Pilipinas? Very good. Ang tamang sagot ay Artikulo 4. Pang-apat na tanong.
Anong prinsipyo ng pagkamamamayan ng isang tao na nakabatay sa pagkamamamayan ng isa sa kanyang mga magulang? Ito ang prinsipyong sinusunod sa Pilipinas. Tamang sagot ay Diyos Sanguinis. Very good. Panglima, ano-ano ang mga posibleng dahilan sa pagkawala ng pagkamamamayan ng isang tao? Very good. Ang tamang sagot ay, una, ang panunumpa ng katapatan sa saligang batas ng ibang bansa. Ikalawa, tumakas sa hukbong sandatahan ng ating bansa kapag may digmaan. Pangatlo, nawala na ang bisa ng naturalisasyon. At ngayon naman ay ang gawain 2. I-feature mo. Maghanap ng larawan ng isang miyembro ng pamilya na masasabi mong isang katutubo at isang kilalang naturalisado sa bansa. Pagkatapos ay magbigay ka ng maikling pag-uulat sa kanilang mga katibayan ng pagiging legal na pagkamamamayan. Gawin ito sa Microsoft PowerPoint at ipasa sa aking email ad arnel.pia@deped.gov.ph. Para makakuha ng 5 puntos para sa organisasyon sa rubric ng pananaliksik, dapat ay mabisang inilahad ang mga kaisipan, simula, katawan at pagwawakas ng ulat. Malinaw na naiugnay ang bawat slide. Para naman makakuha ng 7 puntos para sa kasanayan, dapat mabisa ang visual o PowerPoint. Malinaw ang mga letra at chart, grapikong pantulong, hindi nakakalito at may angkop na ilustrasyon at kulay. Ginamit ang tamang oras at wastong asal para mailahad ang inaasahang nilalaman ng pag-aaral. At para makakuha ng 8 puntos sa presentasyon, kailangang mabigyan ng kahulugan ng datos sa tulong ng mga pag-aaral mula sa iba't ibang sangguniang may angkop na pagkilala sa pinagkunan. Ang gawaing i-feature mo ay may pangkalahatang una na 20 puntos. Good luck! Para masiguradong nahihinuha mo ang lahat tungkol sa talakayan, maaaring balikan natin ang mga paunang katanungan at naway masagutan mo ng tama pati na ang pangmotibong tanong. Ano nga ba ang ibig sabihin ng legal na pananaw ng pagkamamamayan? Tama. Very good. Ito ay ang kalagayan o katayuan ng isang tao bilang miyembro ng isang pamayanan o estado batay sa saligang batas ng bansa. Ano naman ang dalawang uri ng pagkamamamayan? Ang dalawang uri ng pagkamamamayan ay katutubo at naturalisado. Bakit mahalaga na malaman mo ang kaalaman tungkol sa legal na pananaw ng pagkamamamayan? Very good. Ito ay mahalaga para makagawa tayo ng mga tugon o solusyon sa mga problemang kinakaharap ng ating lipunan. At
Ngayon ay susukatin natin ang inyong kaalaman sa talakayan. Gagawin natin ang suriin natin. Panuto, suriin ang mga sumusunod na mga sitwasyon at tukuyin kung ang nakasalungguhit na pangalan ay mamamayang Pilipino o hindi. Una, si Albert ay anak ng isang Kamayo at Ilocano. Naninirahan sila sa Maynila. Si Albert ba ay isang Pilipino o hindi? Tama, Pilipino. Pangalawa, nagbakasyon sa Pilipinas tuwing mahal na araw si Chio na isang Koreano. Siya ba ay isang Pilipino o hindi? Ang sagot, hindi. Pangatlo, si John na isang Amerikano ay nakapagpatayo ng isang malaking kumpanya sa Pilipinas. 2 taon na siyang naninirahan sa Pilipinas. Ang sagot, hindi. Pangapat, si John na ay pinanganak sa Bislig. Ang kanyang ina ay Pilipino at ang kanyang ama naman ay Amerikano. Siya ba ay Pilipino o hindi? Ang sagot, Pilipino. Kasi isa sa kanyang magulang ay Pilipino. Panglima, si General Sundalong Pilipino na naninirahan sa Mindanao. Nang sumiklab ang labanan ng Abu Sayyaf at militar, siya ay tumakas kasama ang kanyang pamilya. Siya ba ay Pilipino? Ang sagot, hindi. Yan. At dito magtatapos ang ating pagtatalakay. Sana ay marami kayong natutunan. At kung meron man kayong mga tanong, huwag kayong mag-atubiling mag-contact sa atin. Muli, ito si Sir Arnel. Paalam.